94 days na po itong ating mais. Gagawin na po natin dito yung last na patubig. Tingnan niyo po yung kanya, tip niya, punong-puno po yung ating mga mais. Yan, yan. Ito po yung indikasyon na kapag puno sa nutrients ang inyong mais, maski dito sa loob, punong-puno po yung kanyang halos wala kang mahawakan. Ayan. So try nating buksan itong mais na to. Hanggang saan kaya yung aabutin ng buti na to. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito ay mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ito, punong-puno po siya. Ayan. Kaya pag gumamit tayo ng itong Viking Blue, tapos yung winner, lalagyan po natin siya ng chelated calcium, yung 3K fertilizer na 3 times. Ang ganda po ng ating mais. Ito po yung Daycalb 8282 na talagang nandito po tayo sa loob. Punong-puno po yung kanyang Ito, magbubukas po tayo ulit. Ayan o, makikita nyo. Punong-puno po siya. Ayan. So, parang taho po ito kapag masustansya ang kanyang kinakain, tatagal yung kanyang buhay. Tapos mas malakas po siya. At sigurado ito pag pinatubigan na ito, baka puputok po yung kanyang lalagyan. Puputok po itong cover niya. Yan o. Punong-puno po siya. So i-check nyo po yung mga mais nyo kung may ganito po. Talagang maganda ang inyong So imagine kung punong-puno po yan at yung kumpara sa mga hindi puno, ito papatubigan pa natin ng isang beses dahil 94 days po siya. At eksakto pag ipapa-harvester natin ito, mabigat dahil siyempre mayroon siyang pabaon. Though medyo pasapa dito sa loob, kaya lang kailangan natin siyang patubigan ulit para sa last na patubig. Siguro mga 115 days to 120 days atin itong ipapa-harvester at magtatanim po ulit tayo. So as of now, makikita natin na talagang success yung ating ginawang procedure. Ito, halos wala kang mahawakan dito sa dulo. Halos pare-parehas lahat sila. Nandito po tayo sa loob, wala po tayo sa labas. Yan. Ito may mga mangilan-ngilan na maliliit, yung mga talagang nasingit pero napakakapal po ng ating mais. Magbibigay po tayo ng halimbawa ng pumuputok. Ito, yan. Ito, yan. Hindi po natin yan binuksan, kusang pumutok po yan dahil siyempre lumalaki pa po ang kanyang butil. Ito po ito, pumutok pa po ito. At maraming magpuputukan po dito pag nagpadanon pa tayo ng patubig pa po tayo ng isang beses. So yan po yung ating mais na Daycalb 8282. Punta po tayo sa kabila. Nasa kanal po tayo. Yan yung kanal po.
Halos parehas lang po yung kanyang mga bunga. Pare-parehas po sila na malalaki. Ayan. Medyo basa pa dito sa loob pero talagang magpapatubig na po tayo. So ulitin ko po na ito ay tinanim natin noong February 14. Ngayon po ay hindi pala November 14 po nung ating tinanim ito. Ngayon po ay February 18. So eksaktong 94 days po siya ngayon. Yan. May mga mangilan-ilan na tinatawag yung mga mushroom corn nito. Pero bihira akong makakita ng ganito. Yan. Yung mga maliliit na corn. Halos lahat may bunga. Lahat may bunga. Itong maliit na to, may bunga rin po siya at hindi po siya bungi-bungi. Talagang may laman po siya. Ito yung mga maliliit na tingnan nga natin kung ano yung kanyang bunga. Oh, may bunga po siya. Bibihira po yung talagang walang bunga. Ganda po itong ating mais po sa ngayon. Malalaki yung bunga. So sa mga ngayon pa lamang makakapanood ng ating video, ganito po yung ating tinuturo at pinapagawa sa ating mga manonood. Kung gusto nyong lumaki ang inyong ani, gumanda ang inyong mais, sa pagkatanim po, dapat unang-una yung inyong tatamnan malinis, maganda yung lupa. Ito po yung lupa natin, no? Hindi masyadong makita yan, no? Ngayon malalaki yung mga mais, talagang silong na silong po siya, hindi talagang malinis po, wala kayong nakikitang mga damo. Sa iba nag-aararo pa sila dito sa gitna ng mais pero tayo hindi, kasi marami pong maapektuhan, mapuputol pag tayo mag-aararo. So ganyan po ang ating ginagawa. So wala pong talagang nakakahingang dito damo, patay po lahat sila. So ang ginagawa natin, maganda po yung ating land preparation, pino, na talagang siguradong tutubo yung damo, tutubo po yung mais. Pag tumubo yung mais, makita nyo naman yung kapal ng mais natin, no? Yung kanyang mga marami ng mga dry leaves dahil siyempre 94 days na po siya. So pino dapat yung at mayroon siyang konting moisture, yung kaya niyang patubuin yung inyong mais. Pag hindi po siya tutubo within 4 days, pag walang tumubo within 4 to 5, 47 days, magpatubig na po kayo. At bago kayo magpatubig, mag-abono muna po kayo na ating nire-recommenda sa 7 days. Pero kapag walang tumubo, kahit sa 4 to 5 days, kung dry na, mag-abono na po kayo para sigurado pong may kakainin ng inyong mais pag siya ay nag-germinate o tumubo. Then after patubig, after abono at patubig, sa ika-18 days mag-spray po kayo ng pamatay damo. At ating nirekomenda, pag BT corn ng inyong mais, gumamit po kayo ng glyphosate, silhouette at saka sulfate. At kapag hindi BT corn ng inyong mais, yung halimbawa yung purple sweet, yung sweet corn, yung white corn, ang gamitin po ninyo ay yung atrazine o yung raker. Huwag po kayong gumamit ng glyphosate kasi mamamatay po ang inyong mais. Makita nyo sa labas, napakalalaki ng bunga. So 18 days po yung mag-spray kayo ng pamatay damo. Huwag nyong palakihin kasi mahirap po patayin ng damo pag lumaki na. So 18 days, so 19 days abono po. Pwede na kayong mag-abono ulit at patubig kasi sa 20 days magpo-foliar na po tayo. Doon natin gagamitin yung kung mayroon kayong 3K, dapat yung 3K necessary po yun para manatili po yung taba ng lupa. At maganda rin gumamit kayo ng anaa, yung power grower o yung bibitol kapag malilit ang inyong mga mais. Ito po ay 9 to 10 feet yung taas ng ating mais ngayon. So talagang brown na yung kanyang mga bunga, pero sabi ko nga papatubigan pa natin siya ng isang beses para mayroon po siyang pabawan. Pagkatapos po ng
patubig, abono muna tapos patubig sa 19 and 20 days. Sa 20 days, 20 to 25 days pwede po kayong mag-spray ng foliar fertilizer, yung mga binanggit ko kanina. Tapos sa 30 days ulit, mag-abono kayo, mag-foliar ulit po kayo. Mag-foliar gamit yung power grower, silated calcium kung mayroon, para sa ngayong mga mainit na kailangan po yon, dahil para maprotektahan siya sa hoppers at saka aphids. Kung mayroon po kayong mga kung hindi BIP ang inyong tinanim, mag-apply po kayo ng pinaghalong, ihalo po ninyo sa foliar fertilizer yung pinaghalong Nembecidine at Delta King. Dapat mayroon po siyang silhouette para makapit, para maiwasan po yung uod, para makontrol po sila pag hindi BIP ang inyong itatanim. Pero pag BIP, hindi na po kailangan maglagay ng Nembecidine at Delta King. Yun po ang inyong medyo mas mura yan kaysa gagamit po kayo ng Prebaton o yung ano pang mga pinaghahalo-halo dyan. So after, di ba, nagpatubig kayo sa 20, then after after 2 weeks patubig ulit. Pero kung ngayong mainit na March, dapat weekly na po yung patubig para ma-sustain at mapalaki pa rin ang inyong mga mais. Then hanggang 40 to 45 days, spray po ulit kayo ng foliar fertilizer. Kailangan po yung heavyweight para mabigat po ang inyong mga mais. Hindi yung napakaraming inyong mais na inani mais pero napakagaan. Ito, sigurado ako na talagang mabibigat po ito kasi nilagyan po natin siya. 2 times po natin siya nilagyan ng heavyweight tandem. Yun na po yung papalit natin sa Morieto Potas. Mas maganda po yun kaysa gumamit tayo ng Morieto Potas. So I recommend na heavyweight kasi yung Morieto Potas pinapatay po niya yung mga microorganism sa lupa. Sa lupa pa naman nilalagay yun. Pero siguro kung lagi kayong gumagamit ng tricky fertilizer, pwede kayong gumamit ng Morieto Potas para mapalitan po yung mga namatay na mga microorganism. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pakikinig, pagtsatsaga na panoorin ng ating video. Sa bagay, sa inyong pagtsatsaga, kayo rin po yung magkakaroon ng benefit. Gagaling po kayo. Dadami po ang inyong kalaman at siyempre lalaki po ang inyong kita. God bless po.